Maikli lamang ang buhay ng isang tao sa ibabaw ng mundo. Maaaring isang araw, tuluyan mo na itong lilisanin. Ang pagkakaroon ng pagsubok at kabiguan sa buhay ay normal lamang at lahat ng tao ay nakakaranas nito. Ngunit bilang isang tao, batid natin na ang mga ganitong pangyayari ay pagsubok at nilaan lamang ng ating Panginoon. Ating tunghayan ang kwento ng buhay ng isang binatang ipagpalagay natin sa pangalang Abdul. Siya si Abdul, 19 na taong gulang, bunso sa 6 na magkakapatid at nakatira siya sa Tambunan 2, Ginulungan, Maguindanao. At kasalukuyan siyang nag-aaral sa Mindanao State University, Maguindanao. Siya ay nabibilang sa STEM 12B. Siya ay may matayog na pangarap magmula nang siya'y musmus pa lamang. Dahilan na rin sa kanyang karanasan sa buhay, kaya't siya'y nagkaroon ng malawakang kaisipan sa kanyang pangarap. Isang araw sa paggising ni Abdul ay nagulat ito sapagkat nasa tabi niya ang kanyang mahal na ina. Nakaupo at pumapatak ang mga luha nito. Andyan ka pala, ina. Ina, bakit tila malungkot ka't pumapatak ang iyong mga luha? Wala ito, aking anak. Masaya lamang ang ina. Ngunit bakit tila may maleta sa iyong tabi, ina? Anak, makinig ka. Pupunta muna ang ina sa ibang bansa upang magtrabaho. Nang marinig ni Abdul ang mga sinabi ng kanyang ina, hindi maipinta sa kanyang muka ang labis na kalungkutan. Anak, labag man sa kalooban ko na mapalayo sa inyo. Ngunit kailangan sapagkat para din sa kinabukasan niyo. Ngunit bakit, ina? Biglang umalis si Abdul sa kanilang tahanan at tuluyan itong nagkaroon ng sama ng loob sa kanyang ina. Palaging sumasagi sa isip ni Abdul kung bakit lumayo ang kanyang ina sa piling nila. Sa mga sumunod na buwan, tumawag ang ina ni Abdul at kinukumusta at hinahanap ang bunsong anak na si Abdul. Ngunit nang malaman ni Abdul na ang ina nila ang tumatawag ay agad itong umalis. May tampo at sama ng loob ang umiiral sa damdamin ni Abdul. Isang araw sa pagtulog ni Abdul, bigla itong nagising sa kanyang pagkakatulog sapagkat nagtataka ito sa kanyang nararamdaman na tila may masasakit sa kanyang katawan. Tumayo si Abdul sa kanyang higaan at agad itong kumuha ng ilaw upang tingnan ang katawan nito. Nang makita ni Abdul ang kanyang katawan, nagtaka na lamang ito sapagkat pumupula at kumakati ang kanyang katawan. Bigla na lamang nagkalagnat na tila nawawalan siya ng lakas, nahihilo, nagsusuka at bigla na lamang nawalan ng malay si Abdul. Masasabi nating isang kritikal o delikado ang lagay ni Abdul. Siya ay agad na dinala sa ospital upang alamin kung ano ang naging karamdaman ni Abdul. Lubos na pag-aalala ang ama ni Abdul at ng mga kapatid nito. Agad na tumawag ang kapatid ni Abdul na ipagpalagay natin sa pangalang Bailani upang ipaalam sa kanilang ina ang nangyari kay Abdul. Ina, nandito po kami sa ospital. Bakit, anak? Ina, si Abdul. Bakit? Anong nangyari kay Abdul? Critical po ang lagay ni Abdul, ina.
Nang marinig ng kanilang ina ang nangyari sa bunso nila, lubos ang pag-aalala at panghihina nito na parang di niya alam ang kanyang gagawin. Makalipas ang 2 linggo, naging maayos na ang karamdaman ni Abdul. Napag-isip-isip ni Abdul na humingi ng tawad sa kanyang ina sa lahat-lahat. At humingi rin siya ng pasasalamat sa ina nito na kahit anong pagtatampo ni Abdul ay palagi pa rin nandyan at patuloy na nagmamalasakit sa mga anak nito. Makalipas ang ilang araw, tumawag ang kanilang ina at agad kinuha ni Abdul ang telepono. Ina, kumusta ka na po? Oo anak, eto okay naman. Ikaw, kamusta na pakiramdam mo? Okay na ako, ina. Ina, salamat sa lahat ha. Dahil palagi kang nakasuporta sa amin. Wala yun anak, basta mag-aral kayong mabuti ha. Ipinapangako ko, ina, kung sa pag-aaral ko po masusuklian ang sakripisyo at pagod niyo ni ama, magsusumikap po ako para sa inyo po. Ipinapakita rin o ipinapahiwatig sa kwentong ito na ang pagtatanim ng galit o sama ng loob sa ating mga magulang ay may kapalit ito na di mo inaasahan. Mahalin natin ang ina at ama natin sapagkat sabi nga nila, ang isa rin sa kayamanan ay ang ating mga magulang. Mahalin natin ang ating mga magulang bago pa mahuli ang lahat. Sabi nga nila, ang buhay ng tao ay pansamantala lamang. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat.